Tinalakay natin noong isang araw yung tungkol dun sa 38 universidad na pinangalanan ni Lieutenant General Antonio Parlade. At ito yung mga universidad na kung saan ay napasok na or na-infiltrate na ng mga kaliwang grupo. At dito ay nakakapaghikayat sila ng mga estudyante. Sa una, bilang isang aktivista, tinuturuan na magalit sa gobyerno, inaarmasan na nila at lumalaban na rin sa gobyerno. Ngayon, isa sa paaralan na yan mga buddy ay ang UP Manila na kung saan diyan galing yung isang estudyante na nasawi sa engkwentro, si Josephine Lapira, noong November 28, 2017. May napanood akong video na kung saan ay nagsasalita ang mataas na opisyal ng militar sa Philippine Air Force na sila pala ang nakaengkwentro nitong grupo ni Josephine Lapira noong November 28. At dito ay kinukwento niya kung ano yung nangyari, ano yung kanyang naramdaman, ano yung kanilang pinanghinayangan nung makita nila na itong mga nakaengkwentro nila, ang ilan ay mga kabataan. Panoodin natin itong video na inilabas ng DWDD AFP Radio nung isang araw. Dito ay bibigyan natin ng reaksyon yung mga sinasabi ng opisyal na ito at ng isang kanyang sundalo. Dito po ay isang legitimate na operations. Nagkakaroon kami ng information na aalis sila doon sa kampo nila, kaya kami ay mabilisan na nag-conduct ng checkpoint dito sa isang lugar dito sa Nasugbu. Ito ay si Lieutenant Colonel Nyoda ng Philippine Air Force. Naging opisyal natin to nung tayo nasa serbisyo. Isa rin siyang ganap na scout ranger at ito rin yung nagkapag-impluwensya sa atin kung bakit tayo gumaya or bakit tayo nag-training ng isang kurso sa military na talagang napakahirap kuhanin. Ikinukwento niya dito yung pangyayari nung gabi na yon na nagkaroon sila ng intel na itong grupo ni na Josephine Lapira ay aalis mula doon sa kanilang kampo. So nag-conduct sila ng checkpoint at doon nga ay napa-enkwentro na sila. Grim na experience doon sa amin at saka doon sa grupo ng aming mga kalaban. So binabanggit dito ng isang sundalo na to na nung makita nila na may mga sugatan, kasama na nga dito si Josephine Lapira. Ang group commander, yung pinaka-leader, yung pinaka-official itong si Lieutenant Colonel Nyoda, major pa siya nung nangyari itong enkwentro na to. Ipinag-utos agad niya na padala sa ospital itong si Josephine Lapira. Siya man ay naging wounded din noong panahon na yon kasama nung kanyang mga tao na nakipaglaban. Pero ang nangibabaw pa rin sa kanya ay ang pusong makatao bilang isang sundalo. Hindi porket kalaban yan ay ituturing mo na yan na parang hindi tao. Nung nagkaroon ng labanan, wala kaming idea na may mga ilan palang estudyante na ano, kasi doon sa labanan gabi yun at saka madilim. So wala ka na talagang time para kilalanin kung sino-sino yung mga nasa harapan mo na may mga dalang baril. Okay, ito pa lang si Josephine or si Kaela Lapira ay graduate ng University of the Philippines, Manila, sa ilalim ng kursong BA Development Studies at nag-ship sa BS Biochemistry. Matapos ang isang taon, aktibong youth leader ng UP at nagsilbi bilang Deputy Secretary General of Gabriela Youth sa nasabing universidad. Ito na yung time na siya ay nasawi. Tinanong siya kung anong pangalan. Ang sagot lang niya po, at andun ako nun, sabi niya siya si Kaela. So, sinabi ko doon sa aking kasamaan, tanungin mo yung tunay na pangalan para matawagan at tanungin mo kung saan yung magulang niya or kung may contact. So sinubukan namin ng tanong yung pangalan ng magulang or background. Si matigas po si Josephine Lapira, talagang ayaw niya magsabi ng tunay ng pangalan. Talagang matindi yung pagkakadoktrina dito kay Josephine Lapira. Hindi niya kayang aminin, hindi niya kayang isiwalat kung ano yung kanyang tunay na katauhan kahit na siya ay nasa bingit na ng kamatayan. Until such time, sinabi ng kasamaan ko at yung doktor na sabihin nyo na po yung totoong pangalan para matawagan namin yung magulang mo para makapag-decide kung operahan o hindi, kasi malubha po yung tama nyo. So that's the only time, mabot po ng 1 oras mahigit na pagtatanong bago siya nagsasabi na yung tunay na pangalan niya ay siya pala ay si Josephine Lapira. Na-recover namin yung mga bags at mga dokumento na si Josephine Lapira pala ay isang Secretary General, Deputy Secretary General ng Gabriela sa UP. So,
Hindi malinaw kung ilang taon na itong si Josephine Lapira nung mga oras na yun, pero kung makikita naman ninyo yung mga litrato niya ay talagang napakabata. At mayroon pang isang kasamahan na galing sa PUP din na isa ding estudyante, but during the encounter we don't have idea. Kaya ito isang masaklap na katotohanan base doon sa mga mukha ng na-enkwentro namin, yung na-recover namin ng mga patay. Ang edad po nila ay nag-range ng nasa 18 years old hanggang 24, ganon. So most likely ako ay tiwala na may mga estudyante pa dito. Kaya sa mga magulang, talagang inyong bantayang mabuti ang inyong mga anak. Nakakaawa, nakakapanghinayang yung kanilang buhay kung ganito lang yung mangyayari, na ang akala nyo ay nag-aaral sa isang prestihiyosong universidad, sa isang kilalang universidad, pero ito palang mga ginagawa ng mga ito ay hindi na naaayon sa batas. Tinuturuan na magalit sa gobyerno, tinuturuan na lumaban sa gobyerno, tinuturuan ng karahasan sa murang edad. Ganito po yung ginagawa ng mga makakaliwang grupo. Nililinlang nila, binubusog nila ng galit ang puso ng isang estudyante. At pag dumating yung time na talagang hindi na kaya ng damdamin ng isang estudyante, talagang lumalaban na, naghahawak na ng armas para lumaban sa gobyerno. Tinitingnan namin yung threat. Hindi lahat ng may barrel threat yun. Yung iba may bit-bit lang, hindi naman pumuputok. Ako po ay nang lumo kasi naaawa po ako. Hindi lang sa estudyante kundi sa magulang na naghirap ng kanilang buhay para Ganyan yung damdamin ng isang sundalo. Kasi itong si Lieutenant Colonel Nyoda ay isa ring ama. May mga anak din siya. May mga anak din siya na ang tanging hangad niya ay mapagtapos. Ang tanging hangad niya ay mabigyan ng magandang kinabukasan. Inilalagay niya yung kanyang sarili sa magulang ni Josephine Lapira, sa magulang ng mga estudyante, ng mga batang nalinlang. Gaano kasakit para sa isang magulang, sa isang ama na kagaya niya, na yung kanyang anak ay masira ang kinabukasan dahil sa pagsama sa ganitong samahan. pabago at mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak. Nasisira lamang dahil sa maling paniniwala na pinamunuan po ng iilang napaka-irresponsable na mga tao po nakakapasok sa ating mga universidad. So dapat po ay masakit man isipin kasi maaring yung mga nangyari, maaring kamag-anak ko. Kaya nga kami ay talagang bantay seguridad lagi sa ating mga anak at laging hanggat maaari gawin natin lahat na para hindi umaabot sa punto na maindoktinahan o masira yung isip ng ating kabataan. Bilang isang magulang, ayoko pong ganun ang mangyari sa aking mga anak kung sasabak din naman sila sa pamumundok at pupunta sa maling akala nila nakakatulong sila sa bayan. Which is mali po yun. So, tama yung sinasabi niya. Talagang nararamdaman ko yung damdamin ng isang magulang. Nararamdaman ko kung ano yung gusto nilang iparating dito sa video na to. Wala pong kahantungan itong ginagamit nila na marami po tayong pagkakataon para kung gusto nyong tumulong sa ating bansa, sa halip na gera ang dadalhin nila, ay magiging partners for development yung ating mga magsasaka. Kasi ginagamit lang nitong mga kaliwang grupo yung mga issue sa gobyerno. Itong mga kabataan, yung mga ginagawa nilang pamamaraan para lumaban. Ang kaso, itong mga leader ng mga kaliwang grupo na ito, sila yung tumatamasa lang. Sila lang yung nag-gain sa kanilang pinaglalaban. Pero yung mga isinasabak nila ng mga kabataan sa labanan, wala. May nabalitaan na ba kayo na mga kabataan or mga sumapi sa NPA na umundad ng pamumuhay, yumaman, yung mga opisyal lang, yung mga leader lang. Pero itong mga tinatawag nila na mga mandirigma, wala, hanggang doon lang sila sa bundok. At yan ay talagang isang masakit na katotohanan na nangyayari. Hindi sila makapag-establish ng kanilang pamumuhay dahil nga palagi silang kumikilos, palagi silang tumatakbo. Hinahabol palagi sila ng militar. Para naman sa mga ating mga magulang, tunay na tayo ay nagtiwala sa ating mga guro para sila ay turuan ng tama, para sila ay magiging kaakibat sa nation building. Pero bilang isang magulang, panay po nating tingnan kung ano nang nangyari sa ating mga anak.
Hindi po natin alam, mamalayan makikita po kasi pag ikaw ay estudyante na aral na sa komunismo, pagiging radikal, pagiging aktivista, hindi po maging masama ang pagiging aktivista, pero ang masama dito pag ikaw ay naging violent na ang katayuan nating mga anak, at pag sa tingin nyo ay medyo may problema, kayo po ay lumapit sa guro, lumapit po kayo sa pinakamalapit na armed forces. So yan po yung payo ni Lieutenant Colonel Nyoda. Just in case na ang inyong anak ay may duda kayo na ito na yung ginagawa, na pasama na sa isang grupo na kagaya ng NPA, binibrainwash na, wag po kayong mag-atubili na lumapit sa mga military dahil sila lang po yung makakatulong sa inyo para maisuli ang inyong anak, para maibalik ang inyong anak sa dati habang hindi pa nakakasampa, habang hindi pa huli ang lahat. Wag po nating hayaan ito na mangyari. Wag nating iasa lahat sa paaralan, yung mga itinuturo sa ating mga anak. Tayo bilang isang magulang, gabayan din natin sila upang sa ganun ay hindi sila maligaw ng landas. Pagmamahal, pag-unawa, at tamang edukasyon ang kailangan ng mga bata. Huwag natin silang turuan ng magalit sa gobyerno. Kung hindi ka pa subscribe sa akin channel, pakipindot na ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para updated ka sa mga videos na ating gagawin. Muli, ito ang inyong Supremo. See you next time, mga buddy.